Ilalabas na bukas ng COMELEC ang listahan ng sinasabing areas of concern para sa midterm elections. Ang PNP naman inilatag na ang seguridad para sa ilang malalaking kaganapan, gaya ng traslasyon bukas, ang Iglesia ni Cristo Rally sa Lunes hanggang sa Halalan sa Mayo. Yan ang agenda report ni Francis Volpe. Simula na ang liquor at gun ban sa lungsod ng Maynila para sa traslasyon bukas. Ayon sa NCRPO, all systems go na. Sa katunayan, naghigpit na rin ang seguridad sa ginagawang pahalik sa Poong Nazareno sa Quirino Grandstand. 1,300 na mga pulis mula sa Central Luzon ang umaalalay sa NCRPO para dito. Ayon sa PNP, mahigpit nilang ipatutupad ang pagbabawal sa mga backpack, payong, alak at armas sa Quiapo Church. Magpapatupad din ng no-fly at no-sale zones hanggang matapos ang prosesyon. 14,000 na pulis at reinforcement personnel mula sa iba't ibang ahensya ang na-deploy na para sa traslasyon. Inaasahang katulad noong 2024, nasa 6.5 million o higit pa ang inaasahang lalahok sa traslasyon ngayong taon. Pagkatapos ng traslasyon, tututok naman ang PNP sa ikinakasang nationwide peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Lunes, January 13. Isa sa mga pagdarausan nito ay sa Quirino Grandstand sa Maynila, kung saan tinatayang aabot din sa milyon ang dadalo mula sa Southern at Central Luzon. Bukod pa ang sabay na programa sa Ilocos Norte na kilalang baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa Davao City na baluarte naman ni VP Sara Duterte at ng kanyang pamilya. The PNP is ready to provide the necessary police assistance po doon po sa gagawin po nilang malawakang aktibidad po. So tuloy-tuloy na po ito pagkatapos po ng ating ligtas Paskuhan, and then this the traslasyon, and then after na start po ng linggo po yung ating pong start ng election period, and then yung nationwide peace rally po ng INC. So tuloy-tuloy po ito, wala na po tayong naka-heightened alert po tayo, so tuloy-tuloy na po yung ating pagbabantay dito po sa mga darating pong mga major events po natin. Magbibigay din ng seguridad ang PNP sa pista ng Santo Niño sa January 19 at iba't iba pang mga pista at kaganapan sa mga lalawigan. Kasabay naman sa pagsisimula ng election period sa bansa sa January 12, ipatutupad na rin ng PNP ang national gun ban. Magkakaroon na rin ng COMELEC at PNP checkpoints sa mga panahong ito. Ayon sa PNP, kanselado na ang mga may permit to carry firearms outside the residence. Tanging law enforcement units lang ang pwedeng magdala ng baril. Papayagan lang ang sibilyan kung meron silang authorization mula sa Commission on Elections. And if they wish to bring firearms outside of their respective residences and places of business, they have to apply for certificate of authority from COMELEC po so that they could be exempted po. But otherwise, kung wala po silang certificate of authority to be issued by Committee on Ban on Firearms and Security Concern, then they have to follow po yung ipapatupad po na gun ban starting January 12 po. Kinumpirma rin ng PNP ang 5 potential private armed groups na kanilang imino-monitor mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod ang 3 aktibong PAGs sa Bangsamoro Autonomous Region, Region 7 at Region 3. Ayon kay Pro-3 Director Brigadier General Rodrigo Maranan, nagdagdag na sila ng puwersa sa Nueva Ecija kung saan mayroong kumpirmadong isang private armed group. Dagdag pa niya, 5 criminal group ang kanilang nalansag noong huling quarter ng 2024. 12 munisipalidad sa Central Luzon ang inirekomenda ng Pro-3 para isama sa listahan ng COMELEC Areas of Concern sa halalan. Kabilang dito ang ilang bayan sa Nueva Ecija, Bataan, Bulacan at Pampanga. Historically meron, alam naman natin na ang Central Luzon ay talagang may mga intense political rivalry, may mga violent incident din na nangyari no mga nakaraang eleksyon. Kaya ngayon, yung mga lugar na yon ay ating tinututukan at kasama din sa nirecommend natin for further monitoring at dinadagdagan natin yung mga resources natin na nandun. Kasama na yung pagdadagdag ng mga pulis at yung ating mga logistical resources. Bubuksan ng National Elections Monitoring Action Center kasabay ng pagsasapubliko sa COMELEC Election Areas of Concern sa Campo Crame bukas. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel.